Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Developing the right mindset. Kasi lahat talaga ng pagbabago sa buhay natin, nag-start yan pag tayo ay na-educate. 'Di ba? So, pagdating sa pagiging parents mo, 'di ba? Pag in-educate mo yung sarili, hindi naman automatic alam mo na agad maging mabuting parents eh. So, dapat nag-attend ka ng seminar, nagbabasa ka pa rin ng book, ina-educate mo yung sarili mo, paano mo mape-parent ng maayos yung anak mo, 'di ba? So, ganun din sa spiritual, 'di ba? So, malayo yung perspective mo pag hindi ka nagbabasa ng Bible or hindi ka nag-a-attend ng kahit man lang once a week na ano, 'di ba? Na talk or worship, 'di ba? So ganun din sa pera. Kapag hindi mo siya binibigyan ng time, iba kasi yung mindset mo eh. Iba yung kala mo tama pero mali na pala yung ginagawa mo. So kaya tinatawag na right mindset. So sabi dito, one thing common among highly successful people all over the world is the way they think. No? So napaka-importante talaga nung mindset natin, yung perspective natin. So they think rich and therefore grow rich. Nabasa niyo na ba 'tong libro na 'to, 'di ba? So very popular talaga 'tong libro na 'to, si Napoleon Hill. So kung gusto niyo yumaman, so syempre hindi kayo yaman ng libro lang, pero pwede kayong mag-start sa libro. Ako din nag-start sa libro eh, no? Kay Robert Kiyosaki naman. So start kayo dito kasi dito ma-open yung mind niyo. And so 'di ba, think and grow rich, hindi lang think, dapat may gagawin, 'di ba? May progress. So, 'yan no, marami tayong pinag-usapan mula chapter 1 and then nandito na tayo sa last part ng book. So dapat sabi dito, it's time to apply, no? So hindi magcha-change yung ating personal finance nang walang application. Okay? Paki-type nga apply. 'Di ba? So apply dapat. Pag may natutunan, either about sa business 'yan or about sa spiritual or parenting or finance, apply agad. So balikan natin yung mga tips, no? So number 1, increase your cash flow. Make as much money as you can while you can. Have multiple sources of income. So, dito pa lang sa tip number 1, pag in-apply mo to, sobrang magbabago talaga yung yung personal finance mo. Kasi, pag okay yung income mo, marami kang masya-shopping eh. 'Di ba? So, ano ba yung shopping? Ang shopping kasi, ibig sabihin yan, pwede mong ma-shopping yung more than dun sa needs mo eh. 'Di ba? Hindi ka masyadong gipit lagi, no? Tapos shopping din, pwede ka din mag-shopping ng mga investment, 'di ba? So sino ba yung mayaman ngayon? Ang may mga pang-shopping. So halimbawa, marami tayong nakikita sa marketplace, 'di ba? Mga halimbawa, pag tinignan mo real estate, daming naka-sale ngayon, daming sasakyan, ang dami talagang bagsak presyo. Kaya lang, wala kang pambili. Kung wala kang pambili, talo ka, no? Kasi mga mayayaman pa rin yung makakabili. Mas lalo silang yayaman kasi nakatipid sila. 'Di ba? So, make as much money as you can. So, ito yung problema. Nakagawian natin na pagkasyahin lang natin yung kinikita natin. Okay? So, wala namang masama doon. 'Di ba? Kaya lang minsan kasi, pag talaga nag-compute ka, magne-negative ka eh, 'di ba? Lalo na kung 3 anak mo, 2, 'di ba? So medyo sa panahon ngayon, medyo kulang talaga. So have multiple sources of income. So yan, paki-type income kasi pag na-solve nyo tong number 1 pa lang, madami talaga kayong magagawa, no? Ang daling kumilos kasi pag wala kang pera, ang hirap. Minsan lalabas ka lang, magde-design, ang tagal mo pang mag-isip. Tama ba? Halimbawa, may nagyaya sa'yo sa Makati, 'di ba? Tapos taga Bulacan ka. Minsan isipin mo pa, pupunta ba ako, mamamasahe kung magkano pamasahe ko. Compute ka ng compute. Pero pag may pera ka, punta ka lang, 'di ba? So ang dami pong difference niyan pag may pera ka sa walang pera, no? So ang bilis mo mag-decide
pag may pera ka. Pag wala, medyo undecided ka lagi, 'di ba? Pag may gusto kang bilhin, mabibili mo agad pag may pera ka. Pag wala kang pera, ano eh, 'di ba, parang wala na, hindi ka na ano, wala ka na agad option, 'di ba? Pag may pera ka kasi ang dami mong option eh. 'Di ba? Saan tayo mag-staycation? 'Di ba? Option 1, option 2, option 3. Pag wala kang pera, 'di ba? Dahil wala kang budget, syempre ayaw mo namang mangutang, 'di ba? So step 2, spend less, reduce your expenses. Remember, it's not how much you earn that counts, it's how much you keep. Set aside 20% of your income to save and invest. So again, hindi tayo aangat sa personal finance natin kung hindi tayo disiplinado, no? So, kung medyo sa tingin mo, wala pa masyado, no? Baka sa sweldo mo, baka 1,000 lang na naiipon mo, at sa tingin mo kaya mo naman ng 3,000, 'di ba? Check mo yung mga expenses mo, no? So, habang binibuild mo pa yung part-time business mo or yung other source of income mo, medyo hindi ka pa masyadong kumikita do'n. Ito yung pwede mo magawa muna eh. Baka may mga expenses ka na talagang pwede pang i-cut, 'di ba? So, again, i-audit natin yung sarili natin kasi kung wala pa tayo sa 20% na naiipon dun sa income natin, so hindi pa tayo disiplinado. Okay? So, ito yung ano natin para may guide tayo. Okay? Number 3, zero out bad debts. Interest on debts are like leaks that drain your finances. So, again, kung nakita nyo yung wealth bucket ni Sir Noel, di ba? Puno ka ng puno, ipon ka ng ipon, tapos may butas pala yung timba mo. So, hindi mo talaga siya mapupuno, pagod na pagod ka. 'Di ba? Kasi nga, meron pala siyang butas. So, ito nga yun, yung anay sa ating financial house or yung butas sa ating timba, 'di ba? Sa ating wealth bucket, yung utang. Okay? So, pinag-usapan natin yan, detalyado. And kung na-miss nyo yun, meron tayong workshop 1. 'Di ba, sa IMG. Kumpleto 'yan eh, kumpleto yung guide natin. Kailangan lang bigyan natin talaga ng time na aralin at of course, maraming time para i-apply. Okay? So number 4, understand how money works. Read books on money. O check nyo, kailan kayo huling nagbasa ng libro? 'Di ba? About investment, about savings, 'di ba? Or kailan kayo huling nag-attend ng workshop? No, attend seminars on money, seek mentors, 'di ba? Kasi alam niyo yung nakita kong mga sikreto talaga ng mga mayaman, may mentor sila eh, 'di ba? So may mentor sila sa business, may mentor sila sa investment, 'di ba? Or ganun din no sa family, may mentor din sila, may model din sila kung sino yung model nila sa pag-mold ng kanilang family. So may mentor din sila. So learn how to make money and how money can work for you. Okay? Define your financial goals, write them down, read your goals every day, set strategies on how to make your goals work. So again, medyo ano na to, no, cliche yung ganito na magsusulat ako ng goal, susulat, ano ko siya, no? Babasahin pa, 'di ba? So, noong 2012 naalala ko 'to, natutunan ko 'to kay Brian Tracy, no? I-search niyo siya, Brian Tracy. Sobrang laking tulong nito pagka talaga may goal ka kasi marami ka talagang challenges eh. So nakatingin ka lang doon sa goal mo pagka sinulat mo siya. Tapos tignan niyo ngayon no, yung mga malalaking kumpanya. September na, 'di ba? Ang daming oras yan binibigyan nila lahat ng mga manager, lahat ng mga vice president, president. Nagbe-business planning yan. No? Or yung mga mayayaman talagang may plano yan, hindi lang for the next month eh. Hindi lang for this last quarter eh. Talagang long term yung goal nila, no, hanggang next generation. So tignan natin kailan tayo huling nagplano, no? So yan yung titignan nyo. Kami mag-asawa na para alam nyo lang, ang ginagawa namin, meron kaming planning every quarter. May planning din kami na every month.
So, every week meron din. So, talagang ano yan, intentional ka dun sa ginagawa mo. Kasi pag wala kang plano, tignan niyo yung mangyayari sa araw niyo. Kung ano lang, 'di ba? Kung may nag-message sa'yo, magre-respond ka lang. Hindi kagaya ng 'pag may plano ka, may focus ka, eh, alam mo yung important na gagawin mo, eh, 'di ba? 'Pag hindi kasi, nakadepende ka dun sa ibang tao, 'di ba? So, ganun yung importance ng goal natin, okey? Tapos excited ka. 'Pag hindi ka excited gumising araw-araw, ibig sabihin, yung goal mo nakakalimutan mo, eh, 'di ba? So, tignan natin 'yan kasi maganda 'yan, may plano tayo. Huwag kayong matutulog ngayong gabi ng hindi kayo nagpaplano kasi puwede na kayong magplano for next year, eh, 'no? Puwede na kayong magplano for the last quarter of the year, 'di ba? So, kailangan talaga 'yan, ano 'yan, ma-build niyo kasi yung habit niyo diyan nafo-form, eh, yung activities niyo nasasanay kayo hanggang sa nai-improve niyo yung mga ginagawa niyo everyday.